Ito mga kababayan, base sa kuha sa video na ito, masaya daw na sinalubong ng mga Filipino community sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos sa Imperial Hotel sa Tokyo, Japan. Nung isang araw, ayon sa kumakalat na balita, nagpunta sa Japan ang mag-asawang Marcos para daw po yan sa 4 na araw na events. At ito ang matindi mga kababayan. Na-secure umano ni Bongbong Marcos ang humigit kumulang na 56.3 billion investments at mula daw yan sa 4 na Japanese companies. Pero duda naman ang marami na kaya daw nagpunta sa Japan ang mag-asawang Marcos para ito umutang ng pera at hindi raw ito para sa investments. E sino daw ba ang investors ang may gana mag-invest sa kabila ng matinding corruption at matinding kaguluhang politika ang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Habang may matinding komento naman ang batang congressman ng Cavite na si Kiko Barzaga. Ayon kay Barzaga mga kababayan, pati mga negosyante sa Japan ninanakawan daw. Samantala kung marami ang sumalobong sa mag-asawang Marcos sa Japan, di hamak na mas marami din sa ating mga kababayan ang nagrally malapit sa kinaroroonan ng mag-asawang Marcos. At isa nga po sa kanilang isinisigaw ay bangag daw si Bongbong Marcos. Panoorin. Ako, sinabihan ako ng pulis. Kasi Bongbong kasi ang presidente niyo, sabi. Hindi ko nagkita. Follicle drug test to prove himself that he's clean. But the fact that since 2022 until now, we are now 2026, Isa lang. he is still denied having the hair follicle test. Every one of us, before we come to Japan, Ay, we Ma'am Jingle. OFW, none of us could enter Japan without drug test. But this very president that we have is a drug addict. PBM, drug addict. Drug addict. Drug addict. PBM, Drug addict. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Huwag kang tumatawa dyan, nainggit ka lang. Hindi kasi kayo marunong paano mag-rally, paano maging magkaroon ng permit. Kayo hanggang tawa na lang kayo, mga bangag kasi. Hindi nyo kayang ginagawa namin dahil kayo puro mga tamad at bayaran, di ba? O, manood na lang kayo, mga inggit-pikit. I would like to read to you the open letter that I made this morning. Kami po ay mga legal, mayroon po kaming permit. Hindi kami tatayo dito ng illegal. This is an open Kaya wag kang letter. nakikisali dito para hindi ka masaktan. Masakit sa mata, di ba, na maraming supporter ang matino. Hindi ito about Duterte, ito about sa bayan, na mahal namin ang bayan natin. Kasali ka kung uunlad ang bayan, kasali ka sa pag-unlad, gaga. Huwag kang manood. And not only that, also, to the Huwag kang people, manood kung masakit sa mata na mayroong nagpo-protesta sa against sa idol mong bangag. honorable representatives and beloved people of Japan. We write this letter with deep respect, humility, and sincere gratitude for the friendship that Japan has extended to the Philippines. Legal po kami, hindi po kami illegal. Hindi kami tatayo dito ng walang permit. Japan has long stood as Kaya one manigas of the ka, no? Philippines' Inggit ka na lang. most trusted partners. Yes, tama. Ano ma'am? Ano ma'am? Trade and diplomacy, tulad nyo. Yes, but tama. in humanitarian assistance, Hindi kami bayad. infrastructure development, Organic po ito, organic support. technology, and economic cooperation. Nakakaya ng utang na naman. Japan, your nation has helped build roads, bridges, railways, flood control systems, in schools, hospitals, Sarili namin pera ang pinamasahe namin at pinang-lunch namin. million of us. For this, Teritoryo ng Pilipinas we ay remain grateful to you, Japan. Tagalog ay Let's say, we remain Magnanakaw. grateful to Japan. Congo is Yani. Yani is Uwaya. Nihon ni Yes. Kansha Shimasu.
Ihoni conscience demands. However, Huwag kang manood pag masakit sa mata kasi hindi ka naman inaaya. Ay, para ito sa mga matitinong utak, yung mga hindi adik, hindi bangag. Ito para to sa kakabuti ng ating bansa, hindi lang para sa aming nandito. Kami nga ay napakahirap mamasahe eh. Mamasahe, mag-off sa work. Damay ka pag umunad ng Pilipinas, tanga, huwag kang makikiusyoso dito kung masakit sa mata mo. political instability, polarization, public distrust, and institutional frustration that many citizens fear could further weaken the democratic confidence and investor certainty. At the same time, the government continues expanding borrowing and debt obligations that will affect not only the present generation but future Filipinos who may inherit financial burdens they did not create. We recognize that responsible borrowing can be used for national development. Loans, when transparent and productive, can strengthen infrastructure resilience and economic growth. But many ordinary citizens now ask difficult but legitimate questions. Babalik po ako, ayuhin ko lang yung cellphone dahil walang battery. Babalik po ako before mag 4:30. 4:30 daw darating These are the following. ang mangungutang sa Japan. Are borrowed funds producing miserable Mag-live ulit ako later. Wait lang po. Mag-charge lang ako. for that project?